kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat at sa inyong lahat. Happy New Year! Ngayong araw pong ito ang unang Sabado ng 2024. Sana po naging maayos, makabuluhan ang ating mga pagdiriwang ito pong nakaraang mga araw, no? This season of Christmas, at ngayon po, ito pong panahon po ito ng bagong taon. Mga minamahal na kapatid, ewan ko po kung inyong kilala si Mark Zuckerberg, no? Ang pinakamayamang tao po sa mundo, at least isa, no? Ang kanya daw na net worth ngayong 2023, last year po rather, no? Ay nasa $118 billion. Ganun po siya kayaman. Dati po, ang taong ito, no, ay hindi talaga naniniwala po sa relihiyon. Ang tawag niya sa kanyang sarili ay isang ateista, isang taong walang relihiyon. Gayunpaman, noon pong 2016, finally, kanyang sinabi, "Ako isa ng Kristiyano." Kung kaya siya po ay nagbati o bumati sa mga tao, "Merry Christmas!" No? Siya po ay naniniwala na po siya
sa panahon po ng Pasko and of course kay Kristo, no? Mga minamahal, ngayon pong panahon ng Kapaskuhan, para bang we appreciate how good it is really to have religion, no? Maganda na meron tayong dahilan and we understand what we are actually celebrating. Mga minamahal, sa Ebanghelyo po at narinig kung paano ang Panginoon ay ipinakilala kung sino ba talaga siya. Of course, ngayon pong January 6, maraming po talagang options. Ano bang mga gospel ang pwedeng basahin? Ang akin pong pinili na pagnilayan ay yun pong Mark chapter 1, kung saan ito pong si Juan Bautista ay kanyang pinakilala na mayroong darating na mas higit sa kanya, na siya mismo ay parang hindi karapat-dapat maghanda ng daraanan. At tunay nga, sa huli, kanya pong nabinyagan yung dumating, ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa Ebanghelyo, habang kanyang binibinyagan itong si Jesus, mayroong tinig na mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, kung kaya makinig kayo sa kanya." Mga minamahal na kapatid, ngayon pong first week ng 2024, napakaganda, ito po ang ating panghawakan, no? Tayo po ay mayroong sinusunod na Panginoon. Isang Panginoon na mismo ang Ama sa langit, ang Diyos ang nagsabi, ito ang aking anak, no? Diyos din yan, no? Siya ay Diyos at siya ay inyong papakinggan. Ito po ang dahilan kung bakit nga meron tayong relihiyon, no? Nagsama-sama yung lahat ng mga taong nanalig, sumusunod, sumasampalataya kay Jesus, kay Kristo. Kung kaya we have what we call the Christian religion. Ang mga sumasampalataya, ang mga sumusunod kay Kristo. Ngayon pong panahong 2024, bagong taon, it is good for us to be reminded, ano nga ba ang halaga ng relihiyon para po sa ating mga tao? Sa iyo, gaano ba kahalaga ang relihiyon? Do you only practice being Catholic when it is convenient? Ikaw ba ay Kristiyano lang tuwing linggo, pero tuwing Lunes hanggang Sabado, nakakalimutan mong Kristiyano ka dahil sa iyong mga sinasabi o ginagawa? Hindi po. Nawa, ating panghahawakan 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days in a year. Tayo po ay mga Kristiyano. Ano ba ang halaga ng Kristiyano po para sa atin? Unang-una, importante na meron kang relihiyon. In a way, it gives you hope. Ikaw ay naniniwala sa Diyos at ang Diyos na ito ay alam mong hindi ka napabayaan. Kaysa naman sa isang taong walang pinapaniwalaan. Anything goes na lang, no? Pag may mangyari, edi sorry, malas, para bang walang dahilan kung bakit ka gumagawa ng mabuti. Walang dahilan kung bakit ka tumutulong sa iyong kapwa. Walang dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw. Of course, may sabi mo, hindi, mayroon akong pamilya, kahit walang Diyos, ang dahilan ko para ako'y magtrabaho, mayroong pamilya. Pero, alam naman natin, minsan, hindi mo kasundo ang pamilya mo. Minsan, may makakaaway mo yung iyong kapatid, minsan, yung iyong anak, ayaw sumunod sa iyo, yung iyong asawa minsan, no? What if these things happen? Minsan pa nga, ang pinaka-nakakalungkot, may nangyaring mga hiwalayan. Paano na pa ganyan? Wala ka ng purpose. Why you live, why you work. Kaya importante, meron kang pinanghawakan na merong Diyos sa ating buhay, isang Diyos na tapat at kailanman hindi ka iiwan. Alam mo, anumang pagsubok mayroon sa mundo, meron kang Diyos na kailanman palaging tapat sa iyo. Iwan ka ng lahat, ang Diyos manatiling kasama mo, katuwang mo, sasamahan ka anumang pagsubok ang mayroon. Kung kaya alam mo, mayroong pag-asa kasi hindi ka iniiwan ng Diyos. Yan po yung una. No? To have a religion, in a way, it is to have hope. May pinanghahawakan ka at mayroong dahilan para ikaw ay, in a way, lumaban anumang pagsubok ang iyong harapin. Ikalawa, importante rin po na meron kang relihiyon upang ikaw ay, alam mong mayroon kang kasama. No? To have a religion, hindi lang po ito yung mayroon kang pananampalataya, paniniwala, I believe in Jesus. But to be in a religion, kasama mo yung mga kagaya mong
may parehong paniniwala, yung kapwa mo Kristiyano, yung kapareho mong Katoliko, may kasabay ka tungo sa daan ng kabanalan. May mga taong maaaring nauna sa iyo at maaaring makatulong sa iyo, magturo sa iyo, gumabay sa iyo. May mga kasabay ka, pareho kayo ng pinagdaraanan sa buhay. Alam mo, hindi kayo nag-iisa. Sama-sama kayong dumadalangin, sama-sama kayong humaharap sa pagsubok. Mayroon kang karamay. At ang sarap sa buhay, pag ramdam mo, mayroong kapwa kang kasama, kasabay. To be part of a church is to feel that you are not alone. Kaya importante, nagsisimba, importante tayo po ay mayroong mga prayer groups, no? Importante po yan na alam mo mayroon kang grupong kasalihan na dadamayan at samahan ka. At huling-huli, importante rin po na meron kang relihiyon upang alam mong may prinsipyo, may moralidad na dapat mong isabuhay. Minsan po ang mga tao, no, ginagawa ang dahilan kung ano yung madali para sa kanya, kung ano yung masarap para sa kanya, kung ano yung uso. Ang kailang prinsipyo sa buhay ay kung ano lang yung uso. Para bang sila ay sumasabay na lang sa agos. Kung kaya, kung ano mangyari, okay na lang. No? Para bang walang direksyon ang buhay. Walang pautunguhan. Pero sa mga taong may relihiyon, at least, alam mo, ito yung mga dapat gawin, ito yung dapat iwasan, at huwag gagawin. Ang paggawa ng tama ay merong basihan. Ito ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. At hindi lang sa kung ano ang kalooban mo, kung ano yung madali para sa iyo. Ang iyong buhay, mayroong direksyon. Ang iyong buhay, mayroong patunguhan. Minsan pa nga, kahit na alam mong inconvenient na ang paggawa ng mabuti at ng tama, gagawin mo. Sapagkat alam mo, ito ang kalooban ng Diyos. Ang tawag po dyan, prinsipyo. Kahit hindi madali, kahit medyo mahirap, kailangan mong tuparin at gawin. Kasi ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ang ating prinsipyo, mayroong pundasyon. Ang ating pananampalataya na lumalago sa pamagitan ng ating relihiyong Kristiyano. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong bagong taon muli, ating ipagpasalamat ang halaga ng ating pong relihiyon, ang halaga ng ating pananampalataya. Nawa, ngayong 2024, lalo pang ating mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at gayon din sa ating kapwa Kristiyano, sa ating kapwa Katoliko. We thank God for the gift of the church. But most importantly, we live in that church that Christ Himself founded. Sa ating lahat, tayo po ay luluko ngayon upang tayo po ay tumanggap ng pagkapala. Hayaan niyo pong i-pray over ko po kayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng simbahan, sa biyaya ng relihiyon, sa biyaya po ng iyong presensya, ang aming Diyos na nagtayo ng relihiyon. Panginoon, nawa po, huwag kami panghinaan ng loob na palagi pong sumapi at makiisa sa gawain ng aming simbahan kung saan kami ginagabayan at gayon din kung saan kami nagkakaroon ng pag-asa. Nawa Panginoon, patuloy mo kayong pagpalain at ingatan as we take part in this church that you have founded. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado sa ating lahat.